Okay, good morning. Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome tayo muli sa ating morning devotion. God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, so ako'y nagagalak at nakabalik ulit tayo after a busy week last week. No? Katatapos lang ng ating 21st World Missions Conference, and we thank the Lord sa mga pastors and missionaries na kasama natin. Of course, we are thanking the Lord for our guest speakers na kasama din natin sa ating conference. No? Also, we thank the Lord din sa mga members ng MBBC for their faithfulness and for their participation and support, no, sa events. At we thank the Lord na naging maayos at the Lord provide yung necessary, especially the needs ng conference. Okay, so muli, thank you so much. It was a busy week, but the Lord gave us another day, another week na tayo ay makapagpatuloy, no, sa gawain ng Panginoon. At lalo na ngayong umaga, no, sa ating morning segments na God's Word for you and a cup of coffee for me. Our mug was sponsored by La Loma Baptist Church. Okay, ito ang kanilang 41st World Missions Conference last year lang. Okay, so ito yung mga mugs na ano natin ngayon. Okay, at sa mga kapatiran sa online, I would just like to recognize Brother Tony Acosta, Sister Janine, Sister Bea. Happy birthday, Sister Bea, belated. Kayo ni Brother Galbani. Okay, at ganyan din Sister Arian, at of course, my loving and beautiful wife, Miss Jennifer Uy, at ganyan din si Brother John, my good friend, John Isidoro, good morning. Sister Rizal, at Brother Harem, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. And of course, si Ate B, no, nakasama din natin. Okay, so sa mga viewers natin, sa mga kapatiran natin, please share our live today para naman yung iba dun ay ma-remind sila, no? Kasi baka akala nila ay wala na tayong God's Word for you. Okay, so Pastor Angelito Perez, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment ulit na God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, at ganyan din si Pastor Romeo Bakay, good morning. Welcome ulit tayo sa God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, so tayo muna ay magsimula sa panalangin at hingin natin ang pagpapala ng Panginoon sa gawain ngayong umaga. Okay, good morning Pastor Bakay, good morning Pastor Lito Perez. So welcome ulit tayo. Welcome sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, tayo manalangin muna. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, thank you muli sa araw na ito. Ikaw po nagbigay sa amin ng pribileyo at ilingkulod ngayong araw na ito. Patuloy, especially ang aming pong devotion. Ikaw po mag-bless na maging pagkapala po ito sa bawat mga tagapakinig at ilingkulod. Kung meron po kami mga kasalanan, ikaw po magpatawad sa amin. Make us worthy, O Lord, at sa panimula ng araw na ito ay maluwalhati ka sa aming buhay, mataas ang iyong pangalan, at magagawin po kami ng may kagalakan at may katapatan, Panginoon. At ilingkulod that you bigyan po kami ng wisdom as we study your word this morning. Thank you so much, O Lord, sa patuloy na pagsubaybay mo at patuloy din po na pagbigay mo ng pribileyo na kami po ay makapag-fellowship sa ganito pong platform ng programa, Panginoon, para po mga kapatiran, especially mga manampalataya ng MBBC ay patuloy, Panginoon, naman sila po ay ma-recharge at ma-encourage at ma-revive, Panginoon. At mabigyan po kami ng wisdom sa mga gagawin namin sa araw na ito. Lord, thank you so much. At pagpalain po ang bawat isa at mga kaibigan namin, kapwa mga pastor, pagpalain mo rin po sa araw na ito. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so muli, magandang umaga sa lahat. At hiling ko, no, please share our program, God's Word for you and a cup of coffee for me. Share natin yan sa mga kamag-anak natin, kaibigan, kapatiran, at sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, no? Malay natin, this message ay maging blessing din sa kanila. Missionary Julius Peñas, good morning. Okay, blessed morning sa din, missionary. At ganyan din si
Sister Raquel, okay? Si Raquel Glinoga, magandang umaga din sa iyo dyan, Sister Raquel. At welcome back tayo sa ating God's Will for You and a Cup of Coffee for Me. Please share, no? I-share natin yung ating programa ngayon sa iba pa para at si iba din ay makapakinig sila. Okay, so bago tayo magpatuloy no, sa ating topic ngayong umaga, magandang topic natin today. No? I pray maging blessing ito para sa inyo at ito ay maging pagpapala sa ating lahat. Okay, so bago tayo magpatuloy ay manood muna tayo ng makinig muna tayo ng special number. Okay, so ulitin ko ang special number ng ating mapakinggan. It is a collections o recorded videos ng mga specials dito sa Methodist Believers Baptist Church. Okay, Sister Beth Negri, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay, so manood tayo muna makinig muna tayo ng special number. Hello. Hello. Hello.
Amen. Okay, so muli, balik tayo, no? Thank you sa ating special number, Constraints by Christ. So, yan yung ating special number today. At muli, no, welcome natin sa ating morning program, si Sister Merly Falconiten. Okay, so good morning, Sister Merly. At ganyan din, sa bawat isa pa, no, just like to encourage, meron ba kayong mga kape dyan? Sir Josie Tan, good morning. Okay, Sister Roslyn, good morning. Okay, at Sister Libine, good morning. Brother Gilbert Bertos, good morning. Okay, meron ba kayong mga kape dyan? No? Yung aking kape ay medyo malamig na. Okay, so habang nagmerienda o nag-almusal tayo dyan, magkape-kape tayo with our morning segment ngayong umaga. Okay, so sarap magkape, ha? Okay? So, this morning, no, yung ating pag-aaralan ay, ang pamagat niyan, no, topic natin yung umaga, ay pamagat is burnout. Okay? Sino sa atin ang hindi pa nakakaranas ng tinatawag na burnout? Meron ba sa atin dito? Siguro lahat naman tayo, no? We believe everybody, lahat tayo ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, no? Yung tinatawag na burnout, o tawag niya sa Tagalog, pagkasunog, pero may dugtong yan, no? Pagkasunog ng lakas, ibig sabihin, yung lakas natin, yung ating energy, ay nauupos, okay? Kumbaga sa yan mga nauupos na lakas o pagkasunog ng lakas natin, okay? So, this morning, yan yung ating pag-aralan. Sabi nga sa dictionary, no, yung ibig sabihin ng burnout, sabi dyan, is a total loss of energy in interest and an inability to function effectively. Okay? So, yan yung yung lubusang pagkawala ng ating lakas at interest sa mga bagay na ating ginagawa. At sabi natin, tinatawag na inability to function effectively. Dahil wala ka ng lakas, so hindi mo na nagagawa ng maayos ang mga dapat mong gawin. Okay? At of course, hindi effective. Okay? Sabi nga, experience as a result of excessive demands on one's resources or chronic overwork. So karamihan ng karanasan nito is bunga ng maraming excessive, sobrang, di ba, yung demands. Ibig sabihin, yung oras natin, halos hindi ka na nakapagpahinga, hindi ka na ayos sa sarili mo o nagbibigay natin sa sarili mo dahil sa sobrang trabaho. So, ang mangyayari, sabi dyan, ay, tawag na overwork, mangyayari dyan ay ikaw ay manghihina. Okay? So, mga example yan, yung staff burnout from overwork was initially an issue. Okay? So, yung mga trabaho, katulad ng sa church staff, o kaya kung ikaw ay nagtrabaho sa kumpanya, lalo kung staff ka, mas marami kang trabaho kaysa sa trabaho ng mga boss mo. Okay? So, Ate Lily Gaan, magandang umaga. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Brother Lemer Abanto, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. So sabi nga, burnout is the overwhelming exhaustion in inability to push or brought about by stress. Okay? Isang overwhelming na pagkapagod at sabi diyan, yung nawalan tayo ng kakayahan na itulak pa ang mga bagay na dapat natin gawin dahil sa tinatawag na stress. Sabi nga dito sa ating material, we all experience times of burnout. Okay? Lahat ng tao ay nakakaranas ng panahon ng burnout. Kaya nga itong conference last week, nakakapagod. At nadagdagan pa kami nung Sunday, nung Sunday ng hapon ay on the way kami sa La Loma for the booster, para suportahan ng booster ng La Loma. At habang kami paruondo, doon sa banda sa may Santa Maria, ay binangga kami ng motor. At alas 2:30, nakatapos kami sa barangay at sa
police report ay mag-alas 7 na. Kaya nakakapagod. Isipin mo yung ano na yan. Tapos yung tao na nakabangga sa'yo, nakabangga sa sakyan, walang lisensya, walang rehistro ang motor, the same time, walang pera. So, anong gagawin mo? Aba, kung sa iba ay talagang minsan naubos yung oras mo, pero wala tayong magawa, no? Pero sa atin, we try to hold on na maging maayos, pero that also adds another burnout sa natin, no? Sa ating sarili. Kami nga burnout, no? When we feel tapped out emotionally. So, yan ibig sabihin ng burnout. Pag tayo ay naramdaman natin na wala na tayo sa kalakasan emotionally, wala tayo sa kalakasan mentally, wala tayo sa kalakasan physically, at higit sa lahat, wala na tayo sa kalakasan tatawag na spiritually. Okay? In our fast-paced world, sa mundo natin ngayon, ganun ang sa mundo natin, ay ang lahat mabilis, di ba? Fast-paced world of 24-hour services. Sabi yan, it isn't surprising that we quickly become exhausted. No? Sa mundo natin na sa 24/7, di ba? Halos ang ngayon, wala nang tulugan ng mga tao. So, sabi diyan, hindi po pwede, no? Hindi po pwede na hindi maranasan ng bawat isa yung tinatawag na pagkapagod, pagkapanghina, o ubos ng lakas. Okay? So, sabi nga, because burnout is draining, no? It's so draining and paralyzing. Kaya ang pinaka-resource sa mga tao minsan is ganito. We need to take care of our bodies and minds by eating right, exercising, and getting plenty of sleep and rest. So, yan daw ang suggestion sa tatawag na burnout. Pero sa bilang Kristiyano, kaya nga tayo, God's word for you and a cup of coffee for me, although may mga solusyon ng mundo pagdating sa burnout, pero tingnan natin ang solusyon ng Panginoon naman pagdating sa ganong status ng buhay Kristiyano. Anong solusyon natin? Ano dapat ang ginagawa ng isang manampalataya? Kaya nga sabi yan, however, one of the best way to reduce burnout is by taking time out to be close to God. No? Sa panahon daw na tayo ay nakakaranas ng matinding panghihina, matinding pagkapagod, matinding pagkalupaypay sa ating buhay ginagawa, no? Whether yan ay secular, whether yan ay pag-aaral, whether yan ay sa spiritual, whether yan ay paglilingkod sa Panginoon, di ba? Lahat tayo, sabi nga, lahat tayo ay vulnerable sa ganoong bagay. Okay? Sister Jonadette Saludario, good morning. Okay, so sa mga kapatiran sa online, please share our program, no, sa bawat kapatiran, lalo sa mga MBBC, kindly share our program sa lahat ng mga members ng MBBC at gayon din para lahat sila ay ma-encourage. Okay? So, Brother Rods Adelan, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. So, balik tayo dito sa ating tatawag na topic na burnout. So, ang burnout, sabi dyan, pag tayo ay nakaranas ng ganitong mga bagay, although may mga solusyon ng mundo, ano solusyon ng mundo? Kainan mo lang yan, mag-exercise ka, at magkaroon ka ng plenty of rest. Sabi nga, plenty of sleep. Okay? Pero sa salita ng Panginoon, ito ang nais ng Diyos sa dapat nating makita, o ito ang nais ng Diyos sa dapat nating maranasan bilang mga kapatiran. Yung tinatawag na the best way to reduce, sabi dyan, the best way to reduce burnout is by taking time out to be close to God. So, yan yung pinaka magandang solusyon. Sister Elisa Ruiz Wahi, good morning. Sister G. Tuason, good morning. Sister Emma Ebia, good morning. Okay? At welcome back tayo sa ating morning segment na God's Word for you and a cup of coffee for me. Please share, no? Share natin yung ating program sa mga kapatiran, kaibigan natin na ating kakilala. Malay natin, ito ay maging blessing din para sa kanila. Okay, Sister Evangeline Milencio, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay? So, dito tayo, no? Sabi dyan, kailangan natin, maging pag may burnout ka, kung burnout ka, huwag kang lumayo. Minsan, ginagawa natin, di ba? Ang mundo, ginagawa ng mundo isa
ano sila, magbabakasyon, papalayo sila sa Panginoon. Magbakasyon ang Kristiyano, hindi mag-church. Diba? Yan yung ano, Sister Jane Porciuncola, good morning. Jane B, no? Mga members sa Laloma, good morning. Sister Roslyn, ba yung ginagawa natin, pag burnout tayo, bakasyon muna tayo, pero hindi tayo mag-church. Pero alam mo, ang sabi sa Bible, pinaka-best way is ano, maging malapit ka sa Panginoon. Yes, pwede tayong magbakasyon, pero at the same time, dapat consider mo na hindi ka palayo sa Panginoon. Sabi nga, when we draw close to Him, no, pag tayo ay malapit sa Panginoon, ang sabi nito, we can tap into His power, strength, peace, protection, and love. So yan ang sikreto. Okay? Pag burnout ka, you need to go closer sa Panginoon kasi in Him, sa Panginoon, nasa Kanya ang kalakasan, nasa Kanya ang kapangyarihan, nasa Kanya ang kapayapaan, at nasa Kanya ang tatawag na protection. Okay? At higit sa lahat, na maramdaman natin, di ba kasi pag burnout tayo, isipin natin, pag ikaw ay burnout ka, minsan nakala natin, wala nang nagmamahal sa'yo. Diba? Puro lang pahirap ang naranasan mo, pero when you go closer sa Panginoon, you will experience the love of God. Okay? Kaya yun yung maramdaman mo na mahal ka ng Panginoon. Okay? Brother Jonathan, good morning. Good morning. Okay? So welcome tayo sa ating morning segment na God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay? So doing this, sabi nga, sa pamagitan ng paggawa nito, doing this can help us stay strong and persevere through even the worst times of burnout. Okay? Brother Gilbert King, our good friend sa Iloilo, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. So, when we talk about burnout, no, sabi sa Bible, is when we go closer sa Panginoon at we draw closer to Him, sabi dito ay we can feel His power, strength, peace, protection, and love. At kung ito ginagawa natin, doing this can help us, ano yan, stay strong and persevere through even the worst times of burnout. No? Kahit pa sa pinaka-worst time ng tatawag na burnout sa buhay, pag ito ay ginagawa natin, tayo lumalapit sa Panginoon, we can persevere to it. No? Malalagpasan natin ang mga bagay na ito. Okay, so meron tayong question. No? Of course, tanong natin palagi. How do I know if I am experiencing burnout? Pastor, paano ko ba malaman kung ako ay nakakaranas ng tinatawag na burnout? Yan ang tanong. No? Paano ko ba malaman, Pastor, kung ako ay nakakaranas ng burnout? May mga example sa Bible na yan yung ating magiging yun mag-explain para sa atin o yun ang magtatawag na magbibigay sa atin ng paliwanag bakit kung ano ang karanasan, kung ano ang palatandaan na tayo ay isa ng burnout na tao. Okay? So sa 2 Samuel 21 verse 15, ano sabi dito sa Bible? Sabi yan, 2 Samuel 21:15, sabi yan, moreover, okay, the Philistines have yet war again with Israel. So ang example natin si David. Okay? And David went down and his servant with him and fought against the Philistines. Pero tingnan mo dito, and David waxed faint. Actually, ito yung panahon na si David matanda na. At halos sa story na yan, halos muntik-muntikan na siyang masupil o mapatay ng mga kalaban na mga Philistines. Kaya nga, yan actually, itong verse, ito na yung last war, na huling gera na sinuong o pinasukan ni David, ni King David. Kasi pagkatapos yan, pinagbawalan na siya ng kanyang mga general, ng kanyang mga mighty men, ng kanyang mga loyal na mga armies. Sabi, huwag ka lang sumama. Okay? Huwag ka lang, ilagay mo na lang sa amin. Ibigay mo na lang sa amin yung instructions at kami na ang makikipagdigma. Yan ang bilin ng kanyang mga tauhan. No? Pero kasi, this time, David he is no longer, hindi na siya malakas. Kumbaga, yung kanyang kalakasan ay lumipas na. Okay? Kaya nakalagay din, and David waxed faint. So, hindi na siya nakakasabay talaga sa matagalang pagdigma. So, yan yung mga at hindi lang siguro, dahil hindi lamang dahil may edad din si David, pero of course,
sa dami ng kanya, iba ang pressure ng isang hari, iba ang pressure ng, tanda natin si David, no? He's a good king, he is a good follower of the Lord Jesus Christ, but he is a big failure pagdating sa kanyang family. Yan ang problema ni David. Okay? So, of course, di ba, kahit good king ka, hindi mo maiwasan, marami ka pa rin problema. Kung kahit na marami kang follower, hindi mo pa rin maranasan na meron pa rin kukontra sa'yo. At higit sa lahat, kung ang the worst things is palaging may enemies ka, di ba? You need to fight with your enemies. Pero ang pinaka-worst things is when you have problems in the home. So, yan yung problema ni David. So, ito yung tinatawag na David was fought in a battle, but in his mind, he thought he was still strong. Pero because of a burnout experience, sabi dito, doon makaganda makita yung tinatawag na mabilisang panghina ng kanyang lakas. Okay? So, Sister Clarissa May Manalo, good morning. Pastor Jepta, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Kuya Ronnie, good morning. Welcome tayo sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share natin yung ating morning program sa bawat pa mga kapatira natin at malay natin maging blessing din para sa kanila. Okay, so dito tayo. So, at isa pa, meron pang kaya nga Psalms 38 verse 8, ito yung sabi ni David, sabi, I am feeble and sore broken. I have roared by reasons of the disquietness of my heart. So, David, meron siyang good morning, Kuya Ronnie, welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. At may kape ka ba dyan? No? Magkape-kape tayo, ha? Habang nagdi-devotion. Okay? So, sabi ni David, I am feeble and sore broken. I have roared by reasons of disquietness of my heart. Isipin mo yan? He is fighting in a battle but he have a big burden. Mayroon siyang malaking kabigatan sa kanyang puso. My good at mabait na Nanay Anita, yung aking biyanan, no? Si Nanay. Good morning po, Nanay. Welcome po tayo sa ating morning segment sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Praying for you, Nay, na maging patuloy na complete healing at kalakasan para sa iyo. Ha? At thank you for watching ngayong umaga sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so, ibig sabihin, kaya ang tanong, how do I know if I am experiencing burnout? Number one, if you become weak and exhausted in the middle of seemingly endless stretch of work. Okay? Yan yung mga palatandaan. Pag ikaw daw ay nanghihina at exhausted ka na sa kalagitnaan ng iyong mga tinatawag na endless stretch work. Ibig sabihin, walang katapusang trabaho. Di ba? Pag tayo ay hindi pa tayo sa dulo, pero sa kalagitnaan pa lang ay nanghihina ka na. Ang ibig sabihin, you may be experiencing burnout. Pag gano'n ang nangyayari, di ba? Ibig sabihin, kalagitnaan pala ng araw pero pagod ka na. Kalagitnaan pala ng araw pero tinatamad ka na. Kalagitnaan pala ng araw pero gusto mo nang umuwi. Kalagitnaan pala ng araw pero para wala ka ng interest sa ginagawa mo. Ang ibig sabihin niyan, burnout ka na. No? Pumapasok na yung tinatawag na burnout sa iyong buhay. Pastor Rex Darrell Lalo, good morning. Lito Falconitin, good morning. Brother Lito, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. So meron pa mga experience. Example, 1 Kings 19:14. Ito naman ang karanasan naman ni alam ko si Elijah ata ito. Okay? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts because the children of Israel had forsaken the covenant, thrown down thine altars, slain thy prophets with the sword, and even I only am left, and they seek my life to take it away. So ito yung Jonapher 3 experience ni Elijah, Prophet Elijah. No? Ang feeling niya, nag-iisa na lang siya. Alam mo, minsan pag ganun no? Feeling natin, minsan, parang ikaw na lang ang nag-iisa ang nagtatrabaho. Okay? At hindi mo na nakikita yung mga ginagawa ng mga kasama mo. O nakikita mo man, pero sa tingin mo, parang ikaw yung nasa iyo ang pinakamabigat na trabaho. Okay? Ecclesiastes chapter 2 verse 22. Sabi nga ni Solomon, for what hath man of all his labor and of the visitation of his heart, wherein he hath labored under the sun. Okay? So, dumarating ka sa punto na
Sister Noah, Sister Arlene, good morning. Pastor Ruben Glinoga, good morning. Yan, I love you, Pastor Ruben. I love you. Okay? At of course, si Sister Aurora Sampiano Nedwilan, good morning. Welcome back tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. So ito yung ito yung palalan pa, how do I know if I am experiencing burnout? So yung una, if you become weak and exhausted in the middle of a seemingly endless stretch of work. Pangalawa, if you despair because it seems your work will never be done. Okay? Or it seems you are in a rut and can't get out. Okay? Pag ikaw daw ay napoprostrate ka kasi parang tingin mo ang trabaho mo ay parang hindi na ito matatapos o hindi na ito magagawa. Di ba? Yung yan yung mo at feeling mo ano ka na, no? Nabalaguong ka na, balaguong na. Hindi ka na makakalabas dito. Ito na lang, wala nang progress ang buhay mo. So, yan yung mga inisip natin na parang feeling natin, wala ka lang katuwang, wala lang silbi yung sarili mo. Diba? Yan yung mga bagay na, pag yan ang naranasan mo, sabi yan, you may be experiencing burnout. Psalm 69 verse 1 and 2. Ano sabi dyan ni David? Save me, O God, for the waters are coming to my soul. Come in unto my soul. I sink in the deep mire. Okay? I sink in deep mire where there is no standing. I am come into deep waters where the floods overflow me. So, ang sabi sa Psalms, sabi ni David, sabi sabi dito is, ang feeling niya is, nalulunod ka na. Diba? Nalulunod ka na. Kung saan ka man nakatayo, hindi na, wala na, diba? Lubog ka na sa trabaho. Yan yung isa sa mga examples. Kaya nga, you may be experiencing burnout if your life feels overwhelming and everyday tasks seems impossible. Pag ang feeling mo na araw-araw ay napakabigat ang trabaho mo at napaka-imposible na magawa to. So, ibig sabihin, nakaranas ka na ba na parang pagising mo sa umaga, ayaw mo nang pumasok? Kasi iniisip mo ang trabaho mo, ayoko na magtrabaho. Pagod na ako. Minsan sa sarili mo, Lord, ayoko na magtrabaho. Papagod na talaga ako. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko naman ng breaks. Di ba? Mga ganun tayo. Okay? So, pag yan daw ang bukang bibig ng sarili mo, ng isip mo, ng puso mo, ng ano mo, ibig sabihin, you are experiencing burnout. Jeremiah 45 verse 3, Thou did say, Woe is me! Now, for the Lord hath added grief to my sorrow. I fainted in my sighing, and I find no rest. Yan, yung tinatawag na pag titignan mo sarili mo na, wow, kawawa naman ako, di ba? Parang hindi nababawasan ang kalungkutan at kabigatan sa aking buhay. At wala na ata akong kapahingahan, wala na ata akong pahinga. Sabihan, pag yan ang bukang bibig natin, when you become burnt out, sabihan, you may feel bitter toward God. Okay? Sister Jennifer Indaya, Sister Rosel Longakit, good morning. At ganyan Auntie Lily, thank you for continue on watching ng ating morning segment. Okay, so yan ang una. Then pangalawa, sabi diyan, yan ang unang tanong natin. How do I know if I am experiencing burnout? So sabi yan, if you become weak and exhausted in the middle of a seemingly endless stretch of work, yan ang una. If you despair because it seems your work will never be done, or it seems you are in a rut and can't get out. Tapos when if your life feels overwhelming and everyday tasks seems impossible. Kaya sabi yan, if you feel bitter toward God, so ibig sabihin, you are experiencing burnout. Pero ano pangalang tanong? Does God expect me to be busy all the time? Diba? Yun ang natin ha. Minsan akala natin talaga pahirap ang Diyos. Diba? Pinapahirapan tayo. Pero ang tanong, in-expect pa palagi ng Panginoon na araw-araw dapat maging busy ba tayo? Okay, Sister Geraldine Manchete, good morning. Okay, welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Of course, yung aking beautiful na pinsan ng aking asawa, si Bamba. Good morning. Bamba, good morning. Welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so does God expect me to be busy all the time? Yan ang tanong. Talaga bang ine-expect ng Diyos na dapat tayo ay maging busy all the time? Well, sabi nga sa Psalms 23
verse 2. No? Psalm 70 verse 2 sabi, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. If you're going to think of that verse, anong naisip mo sa verse na yan? Okay? Ang sabi sa Bible, sometimes the Lord lead us to lie down in green pastures. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon siya, may panahon na pinapahinga din tayo ng Panginoon. May panahon na tayo nililid tayo ng Panginoon sa ano. Hindi tayo nililid ng Panginoon. Kung pag-aralan mo yung verse yan, hindi ka nililid ng Panginoon para mapagod. Kundi nililid ka ng Panginoon para makita mo yung still waters. Diba? Kapayapaan ang makikita natin. Sabi nga sa Matthew 11 verse 20 and 29, the Bible says, Come unto me all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. So, does God expect me to be busy all the time? Of course. Ang sagot natin yan, activity itself is not a virtue. O yung pagpuno ka daw ng activity, hindi rin mabuti. Hindi rin mabuti pag punong-puno ka ng mga trabaho o madaming gawain. Sabi, it can actually be detriment to your spiritual life. Sabi yan, there are times when the Lord invites you to rest and be refreshed in His cares. May panahon. So, pag tinanong na, does God expect you to be busy all the time? No. Diba? Although may panahon talaga na kailangan tayo magtrabaho, maging masipag, mag-exert ng effort. For example, sa pag-aaral, mga estudyante, diba? Hindi naman araw-araw ay exam. Pero may panahon talaga na exam. So, sa panahon na exam, you need to exert. Diba? You need to do your best. Pero may mga araw naman na hindi. So, yun yung mga panahon na you enjoy yung tinatawag na breaks that God has given. Sa trabaho natin, hindi naman araw talaga deadline. May panahon naman talaga, wala tayong so that is the time that you need to enjoy the presence of the Lord. And then, pagdating sa deadline, you need to get closer to, you need to guard your heart na pag dumating ang deadline, Lord, hindi ako ma-burn out dito. Okay? Kasi, hindi tayo nililid ng Panginoon na maging na mapagod tayo. Sabi sa Bible, the Lord also invite us to rest and to be refreshed. Okay? So, what is the antidote? Okay? So, good morning, good morning, Bamba, no? So, yan, nanood si Bamba. At sa December 21, no, meron kaming house blessing na gagawin sa kanila, no, sa Cavite. Okay? So, pakatlo, what is the antidote for burnout? Ano ba ang gamot ng burnout? Okay, kung ikaw ngayon, kaibigan, nandito ka, o tayo ka po mga pastor, nandito tayo, pagod tayo ngayon, bigat na sa trabaho, estudyante ka, di ba? Lalo na itong mga week na to, puro exam, final exam, di ba? Semestral exam. So, nakaka-pressure, no? Ang pressure is very high para sa lahat. So, ano ang antidote pag tayo ay nabe-burn out? So, kunin natin yung sagot sa Bible pa rin, no? Kaya nga, God's word for you and a cup of coffee for me. Pag tinanong natin ang mundo, ano ang antidote yan? Alam mo ang antidote yan, kainan mo lang yan, tulugan mo lang yan, magbakasyon ka. Minsan yan sasabi nila, yan ang tinatawag nila na antidote, okay? Pero of course, maganda rin yan, hindi naman masama yan eh. Tama din naman yan. Pero dapat tingnan din natin ano ang sinasabi ng Bible pagdating sa ganung mga bagay na nararanasan natin. Okay? So Isaiah 40 verse 28 to 31, sabi dito, Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainted not. Diba? Ang Diyos, di ba di alam, sabi diyan, di ba nabalitaan ng ang walang hanggang Diyos, Panginoon at manlika hanggang sa dulo ng mundo. Sabi diyan, hindi siya napapagod, neither is weary, ba? Hindi siya nag-faint, neither is weary. There is no searching of His understanding. Hindi mo masukat ang kanyang understanding. Sabi dito, He give it power to the faint. Nagbibigay siya ng kalakasan sa mga nanghihina. To them that have no might, He increaseth strength. Sa mga nawawala ng lakas, nagdadagdag siya ng kalakasan. At sabi ito,
Even the youth shall faint and be weary. Kaya no wonder, iba, mga estudyante, kayo tinuturuan din kayo ng Panginoon na you need to consume, you need to treasure your time sa buhay. Huwag niyong i-consume yan ng puro puyat na lang. Okay? Kasi sabi sa Bible, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Okay? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin yan? When you are weary, a key to renewal and refreshment is waiting on the Lord. Pagpagod daw tayo, kung gusto natin malaman yung antidote of burnout is ano? Sabi diyan, ang pinakamagandang gawin mo, pagpagod ka is you wait on the Lord. Ibig sabihin ng waiting on the Lord. Diba? Mag-rest ka sa Panginoon. Maging patient ka sa Panginoon. Okay? Sister Juliet Dingahud, good morning. Brother Dick Pamposa, good morning. Thank you for watching. Okay? At thank you for watching from Vietnam. Okay? So, BN ba? Vietnam yan? Okay, so thank you for watching. Okay? Watching here in BN. Okay? So, yun yung natin. Waiting on the Lord is the patient expectation that God will give you His power and strength to persevere through life's works and difficulties. So, mag-antay daw tayo, no? You wait on the Lord, and then you will see that God will give you what you expect. If you want power, if you want strength, if you want perseverance through your lives, you wait on the Lord. Diba? Hindi mo kailangang takbuhan ng Diyos, kundi dapat lumapit ka sa Panginoon at mag-antay ka sa Panginoon o mag-rest ka sa Panginoon. Ano sabi niya? He promises to help you soar like an eagle and run like a marathoner when you draw your strength from Him. Kaya pag nanghihina ka, diba? Pag napapagod ka, lapit ka sa Panginoon, sabi diyan, draw your strength on Him. That is the antidote. Yan ang antidote ng burnout. You draw closer sa Panginoon, you wait sa Panginoon. Pag sabi niyo wait, you trust the Lord, you believe in God, and then you anticipate, di ba, that God will help you, will give you strength amidst of this burnout time ng buhay natin. Exodus 18, 21 to 23. Ito naman yung karanasan ni Moses. Kaya nga sa atin naman ganito, pag tayo ay nagtatrabaho at marami kang trabaho, wag mong suluhin. Kasi dito sa Exodus, ito ang ginawa ni Moses, sinolo niyang lahat. Kaya sabi dito, Exodus 18, 21-23, sabi niya, moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them, to be rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of fifties and rulers of tens, and let them judge the people at all seasons. And it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge. So shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. If thou shalt do these things, and God command thee so, command thee so, then thou shalt be able to endure, and all these people shall also go into their place in peace. So, ano dito ang experience ito? Tayo naman, sa ating mga leaders, di ba? Ito yung suggestion, ito ang sinasabi ng Bible. Okay? Huwag mong suluhin yung trabaho. Okay? Sabi nga, burnout often comes when we take too much responsibility on ourselves. Diba? Ang burnout na, minsan, dumarating yan. Bakit? Kasi, we take so much responsibility. Kinukuha mo lahat ng gawain. Ikaw na lahat, solo mo na. Ikaw na nagwawalis, ikaw pa naglilinis, ikaw pa parang pastor ba? Ikaw na ang song leader, ikaw pa yung pianista, ikaw pa yung special number, ikaw pa yung usher, di ba? So, pag yan ang pastor, ano mangyari? Ubus ka. Okay? Walang mangyari. Sabi yan, delegate some of your workload. So, you need to delegate. Dapat i-delegate mo yung trabaho mo. Wag mong suluhin yung trabaho. Okay? Sabi diyan,
Delegation can ease your burden, multiply your effectiveness, and allow other people to grow. So, yan yung blessing ng delegation. Okay? Yan ang blessing ng delegations. Pag ito ay gagawin mo, mababawasan ang iyong kabigatan, ang pressure sa iyo, mamumultiply mo pa yung effectivity mo. Ibig sabihin, magagawa mo yung best mo sa isang area ng buhay. At higit sa lahat, sabi dyan, inaalaw mo ng yung mga tao mo ay matuto sila, mag-grow sila. Kaya yun yung ano yan. It is ang antidote ng burnout is ano, huwag mong suluin ang trabaho. Kung kaya mo itong i-delegate sa iba, i-delegate mo. At yung sabi nga, kung may pinakamalaking problema, yan lang kukunin mo. Pero kung mga maliliit na problema yan, o maliliit na trabaho yan, ibigay mo sa kanila, ang pinakamalaking trabaho, o pinaka-importante trabaho, kung kailangan ikaw gagawa, ikaw lang gagawa. Pero yung mga maliliit, i-delegate mo sa ibang kasama mo. So, ganun din sa trabaho, ganun din sa office. O ganun din sa mga areas ng ano, kung tayo ay nagtatrabaho, for example, may tao ka, huwag mo suluhin, ipasa mo. Pero huwag mo may ipasa lahat para tapos ikaw maupo ka. May trabaho ka pa rin. Okay? Kaya mo gagawin yan para maging mais lang, para mabawasan lang yung pagod natin sa ating sarili. Kasi sabi sa Bible, ano sabi sa Bible? Exodus 23 verse 12, ano sabi yan? 6 days thou shalt do thy labor, and on the 7th day thou shalt rest, that thine ox and thine ass may rest, and the sons of thy handmaid and the strangers may be refreshed. Ang prinsipyo ng Bible, kaya nga sa atin bilang manampalataya, minsan pa, isa pa sa antidote ng burnout is ano 7 days a week, 24 hours, hindi ka ba 24 hours, pero 7 days a week ka nagtatrabaho. Ang sabi sa Bible, dapat 6 days lang magtrabaho. Okay? Anong purpose yan? Para on the 7th day, sabi yan, on the 7th day, makapagpahinga ka. Okay? At yung sasakyan mo, yung mga alaga mo, yung mga tao sa paligid mo, 'di ba? Lahat sila makapagpahinga at ma-refresh for that day. Okay? So, alam mo sa Kristiyano, ang mundo natin ngayon, 'di ba, 24/7 ang mga trabaho. Mga tao ginagawa nila pati linggo nagtatrabaho sila, kaya no wonder no wonder talaga napapaiksi ang buhay nila dahil sa stress. Ang stress is one of the product niyan, one of the cause niyan is burnout. Okay? Pag burnout ka talaga mentally, kaya ang reaksyon ng sarili mo, stress ka. Yan yung katotohanan. Kaya nga, sabi dito, when people are tired, their productivity decreases dramatically. Pag pagod ang tao, di ba? Kahit gaano siya kagaling, gaano siya ka-effective, gaano siya katalino, pag pagod yan at wala ng pahinga, ang productivity yan, bababa yan. Talagang dramatically, pang-drama yan, di ba? Yung bababagsak talaga. Tapos, kaya nga dapat ang natin ang solusyon dyan is rest. Diba? Pagdating ng ikapitong araw, magpahinga ka. You go to church. Kaya nga ang 7 day o yung Sabat, hindi talaga typical na sa atin. Ang 7 day, Sabado, mag-rest tayo. No. Sa atin, sa Kristiyano, ang Sabat natin is the first day of the week. Yan yung araw ng Panginoon. Yan kaya nga sa kalendaryo, make sure yan Sabado, Linggo. Diba? Sa government, Sabado, Linggo. Pahinga yan. Bakit kasi? Beginning, last and beginning, dapat rest yan. Diba? Dapat yan ay pahinga ng isang manampalataya o isang tao. Magpahinga ka, magkaroon ng time sa family mo, magkaroon ng time sa magkaroon ka ng time sa sarili mo. Okay? Para ma-refresh ang sarili mo. Okay? So, rest, refreshes, energize us to be more productive. Magpahinga ka para para maging more productive ka. Kaya ako niniwala, yung mga Kristiyano na faithful sila on Sunday, diba? Nag-rest sila sa Panginoon on Sunday. Binibless siya ng Panginoon, nagiging productive ang kanilang buhay. Kaysa sa mga Kristiyanong nagbabakasyon ng Sunday. Nasa beach, nasa pasyalan, alam mo, although tama rin, sabihin mo rest yan, pero ang pinakamagandang rest is you're supposed to be in the church. Believers are supposed to be in the church. Pagdating ng Sunday, they enjoy the rest in the church, serving the Lord. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga sabi be regular, consistent, weekly rest is an important part of avoiding and recovering from burnout. Kung gusto mo talagang hindi ka mapapagod, kunin mo yung ganong prinsipyo. Unahin mo ang Panginoon.
first day of the week. Sunday, unahin mo ang Panginoon. Mag-rest ka sa Panginoon. Then, Saturday, i-rest mo ang sarili mo with your family. Pastor, ang hirap kasi ng buhay, kulang ang kinikita. Magtiwala ka sa Panginoon. Alam mo, trabaho ka ng trabaho, pero yung dahil naghabo ka sa kita natin, hindi mo alam na pag ang katawan mo ay bumigay, lahat ng kita mo, mapunta lahat yan sa wala. Mapunta lahat yan sa wala. Pero kung titreasure mo ang katawan mo, gamitin mo ang katawan mo, magkaroon ka ng time sa family mo, magkaroon ka ng time sa Panginoon. Kaya nga first and last yan eh. First and last eh. Panginoon and then family on the Saturday. Kaya nga Sabado at Linggo ang break natin. Ilagay mo yan, alam mo, makikita mo, i-bless ng Diyos ang buhay mo, i-strengthen ng Diyos ang family mo, i-strengthen ng Diyos ang kalakasan mo, at the same time, i-bless ng Panginoon ang araw mo, ang linggo mo. Because you seek the Lord, you rest on the Lord first. Okay? So, yan yung mga bagay na dapat we need to understand, you need to follow. Kaya ka sabi sa Bible, di ba? Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28-29? Yung ulit natin kanina ito. Come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Burnout comes when you lose our connection to the Lord. Okay? Pag wala ka Sunday sa church, check yan. Darating siya yung burnout. Connecting with God taps into His strength. Okay? Kaya nga mahalaga, you should be on Sunday. You should be in the church pagdating ng Sunday. Maybe you find it difficult to rest. Okay? Pastor, ang hirap mag-rest sa church. Alam mo, wala ka lamang ginagawa sa church eh. Makikinig ka lang ng preaching eh. Kakanta ka lang eh. Hindi naman makakapagod dyan. Hindi ka naman gagawa ng office work mo. Hindi ka naman gagawa ng assignment mo. Makikinig ka lang. So you rest with the Lord. Minsan, yun na natin eh. Minsan, yun yung akala natin na pinakamaganda, matulugan ko na lang. No. Ang pinakamaganda, you go to the church. Okay? Sabi nga, you mistakenly believe that productivity requires constant activity. But sometimes you need to slow down in order to speed up. Okay? Kaya nga kailangan mo daw magpahinga para maging maayos ka. Stop a while to let your body and mind and spirit recover and reset your purpose so you can be more energized and productive when you are ready to get back to the work at hand. So saan yan? Saan yan? Of course, you treasures your time with the Lord. You treasure your time with your family. You treasure your time with the Lord. Alam mo, pag ginawa mo yan, magugulat ka. Pagdating mo na Monday, recharge ka. Energize ka. Bakit kasi? Nagagawa mo yung maintain ng buhay mo eh. Okay? Doon ka nag-rest. Hindi mo ino-overwork ang sarili mo. Zechariah chapter 4 verse 6, sabi diyan, then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. So, ibig sabihin, recognizing your limits is essentially to overcoming burnout. So, malaga na dapat sa buhay natin, i-realize mo, may limitasyon tayo. May limit tayo. On that limit, di ba? Saan mo ilagay ang limit mo? Ilagay mo yan sa Panginoon. Okay? When you recognize that you have your limit, so you are begun to be careful with your life. Maybe you are trying to do too much and become discouraged when nothing seems to go right. Diba? May ganun tayo minsan eh. Kaya tayo gumagawa ng higit kasi gusto natin na mas maganda yung accomplishment. Okay? Pero ano yan eh, ang pinakamaganda dyan is balance ka dapat. Gawin mo yung parte mo sa Panginoon. Diba? Huwag mo kunin ang time ng Panginoon para magawa mo pinakamaganda sa sarili mo. Okay? Bigay mo yung time ng Panginoon and then let the Lord help you to do what is best para sa iyo. Okay? Sabi nga, sometimes circumstances may force you to take on more stress than is healthy. Kasi totoo yan, no? Pag sinundan natin ang circumstansya, yung pagkakataon, ay hindi ka talaga mapapahinga, may stress ka lang. Okay? Kaya nga, in such situations, God can give you the strength to persevere. Sa mga ganun babagay, kung gano'n natin, di ba? Ganun yung ating mentality. Ibig sabihin, ibigay ko yung kapahingan ko sa Panginoon, magtiwala ko sa Panginoon, sabi ito, sa ganun mga pagkataon, makikita mo, God will give you strength to persevere, and nothing can stop you if you are acting within His will for you. Okay? Pag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, walang makapagpigil sa atin. Magagawa natin ang best natin at maliles yung burnout. In closing, does Jesus understand my burnout?
naintindihan po ng Panginoon na ang tao din ay napapagod. Of course, the Bible says sa Hebrews 4:15, we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tandaan natin, ang Panginoon, sabi yan, ang Panginoon, He was in all point tempted like as we are. Okay? Naranasan din ng Panginoon. No, naranasan sa Bible. Naranasan ng Panginoon na mapagod. Nakatulog siya. Naranasan ng Panginoon na mauhaw. Naranasan ng Panginoon na magutom. Naranasan ng Panginoon na minsan wala siyang tulugan. Naranasan niya lahat ng Panginoon. At higit sa lahat, ginawa ng Panginoon yan. Kaya nga sabi natin na hindi ako naintindihan ng Diyos kasi hindi naranasan. No, sabi, He was an all point tempted like as we are. Pero ang sabi yan, pag ikaw, tayo ay na-burnout, let us therefore come boldly. Kaya nga, dahil naranasan niya ng Panginoon, lumapit ka sa Panginoon kasi alam ng Diyos ang naranasan natin. Kaya nga, sabi dito, Jesus was human like us, experiencing the full range of emotions and struggles. Instead of condemnation, He gives mercy. Instead of criticism, He offers comfort and discouragement. Yan ang ganda ng Panginoon. Diba? Isipin mo ang Panginoon, diba? Pag sabihan, Jesus was human like us. Na-experience siya lahat ng range of emotions and struggles. Kaya nga, when you go to God, sabi, when you go to Jesus, instead of condemnation, ang marinig mo sa Kanya, He will give you mercy. Instead of criticism, ang marinig mo sa Kanya, He will offer you comfort and encouragement. Kaya nga, mga kapatid, no, to avoid burnout, go closer sa Panginoon. Draw closer to God. Come to the Lord Jesus Christ. Rest on the Lord Jesus Christ. Wag mong kunin ang Sunday, ang time ng Panginoon para sa buhay mo. Wag mong kunin ang time ng family mo para sa buhay mo. Okay? These two things. Yan ang Alpha and Omega yan. Beginning and last. Diba? Sa calendar natin, Sunday to Saturday. Yan ang 7 days a week. Yan ang 7 day. Mula sa Sunday hanggang sa Saturday. Anong last na week ng Sunday, ng week? Anong huling araw ng isang linggo? Sabado. Anong unang araw ng linggo? Sunday. Di ba? So, pag pinag-aralan mo yan, Alpha and Omega yan. Ang Alpha is the Lord Jesus Christ, ang Omega is your family. Okay? So, go yan. You draw closer to God, draw closer to your family, and then you will see you are recharged. Okay? Wag mong ibigay ang oras na supposed sa family mo sa trabaho. Wag mong kunin ang oras ng Diyos para sa family mo. No. Ang oras ng Diyos yan. Ang oras ng family mo, oras ng trabaho mo. Ang oras ng trabaho mo, oras ng trabaho mo. God gave us 5 days a week to work. God gave us 1 day for our family, and God gave us 1 day also for His. Kaya, do not be confused. Do not scramble yung mga oras, yung mga time na yan na binigay sa atin ng Panginoon. Kung ayaw mo ma-exhausted tayo, kung ayaw natin ma-burnout tayo bilang mga kapatiran. Kaya, I hope and pray, no? Ngayong umaga, naging blessing ang ating morning devotion. Okay? So, dalayan ko na meron tayong natutunan dito. Diba? We have 7 days a week. Sa 7 days a week na yan, Monday to Friday, it is intended to our work. Saturday, intended to my family, to myself, and then Sunday, it is intended to the Lord. Okay? You draw closer to the Lord. Draw closer to the Lord. Have time with your family. And do the work as God gave you. Trust in Him. Ang sabi sa Bible, He will give you rest. He will give you peace. He will give you strength. He will give you wisdom. Yan ang Panginoon. Kaya mga kapatid, I hope hindi tayo na-confuse. Ba? Kaya tayo nababagal kasi confused tayo sa schedules natin. Confused tayo sa araw natin. Pero kung pag yan in-apply natin, you will see, makita mo. Tama ang sabi sa Psalms 23. He leadeth me beside the still water. Diba? He leadeth me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Okay? So, Brother Raj Adelan, Sister Josie, Sister Isa Samson, good morning. Welcome tayo sa ating God for you and a cup of coffee for me. I hope naging blessing ito para sa ating lahat. At I maybe take your time
Wala pa, no? Sakto lang tayo sa oras, but I thank the Lord na tayo ay I pray naging malinaw at naging encouraging ang ating topic ngayong umaga. Burnout ka ba? So, ang reason ng burnout natin kasi marami tayong ginagawa una, kinukuha natin oras ng Diyos, kinukuha natin oras ng family natin. We take the load on our own. Kaya sabi sa Bible, dapat yung load na yan is i-share mo, i-delegate mo. Diba? And then kung burnout ka, dapat you go closer to God rather than running away from God through vacation, through such and such, which is tama naman yan, pero tanda natin, ang key is always in the Lord. Okay? Sister Shibin Luan, good morning. Welcome tayo sa ating God's Will for You and a cup of coffee. Sister Arian Nedwilan, good morning. Okay? I hope naging blessing ang ating devotion ngayong umaga. Okay? So, sa lahat, sa bawat isa, tomorrow, magkita tayo. I-announce ko lang, no? Yung ating morning devotion, it is only Tuesday up to Friday. Okay? So, yan yung natin kasi ako din, no? Monday is my rest day. Alam mo ba na ang Sunday ko is the longest day ko ang Sunday. Mula umaga at pinaka-rest ko na yan sa Sunday is maybe 1 o'clock in the morning na ng Monday. Kaya usually dati ginagawa ko Monday may devotion tayo pero very exhausting, no? Nakakapagod din. So, I decided na ang Monday is my day off. It's our day off also. And then Tuesday to Friday is our God's Word for You. Okay? So I pray na patuloy pa rin kayo magkaroon ng interest to attend and to support and to maging faithful tayo sa ating morning devotion. But I do not want to take away your devotion. Okay? Mas maganda pa rin kayo din ay meron din kayong mga tinatawag na devotion personally with God. Okay? So maraming po salamat. Maraming po salamat sa nabigay ng mga stars. Sister Aurora Sampiano, thank you for the star. Sister Emma, thank you very much sa star na yung pong pinadala. Okay, so God bless sa inyo lahat. And again, see you tomorrow, same time, same station. Okay, so bye-bye and God bless. Pray pa closing prayer pa tayo. Closing prayer. Okay, nakalimutan ko. Closing prayer. Okay, banalain muna tayo. Okay, pasensya na. Okay, so let's pray. Let's pray, dear God and Heavenly Father, Lord. Thank you muli sa iyo pong time na binigay sa amin. Thank you, Lord, for your people. And I pray, Lord, sa umagang ito, hiling ko po na ang aming pong topic ay tunay po naging blessing. Lord, I pray that you bless ang mga kapatiran namin ngayon that are about heading to work, to schools, and gagawin po mga normal na course ng buhay. I pray, Lord, that you keep us away from burnout and keep us all to handle our time wisely, Panginoon, at especially yung mga araw that you've been given to us. Help us, Lord, to work efficiently, effectively, Panginoon, from Monday to Friday, and help us have time, Panginoon, sa iyo po, sa aming families, at pag Sunday, Panginoon, of course, sa iyo, Panginoon. Kaya dalayan ko that may these principles namin po napakinggan today, it will be principles na i-practice namin. And I believe, oh Lord, that we will see that we can avoid burnout in our life. Lord, thank you so much. Tulungan po ang bawat isa, bigyan po sila ng wisdom sa mga pag-aaral, especially mga students sa kanilang mga exam ngayon. You help them. At sa mga nagtatrabaho, ingatan mo sila, Panginoon. Give them favor and give them wisdom also sa mga gagawin nila. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so thank you. Pastor Julius Tagulao, good morning. Okay, Brother Mark Billion po, good morning. Okay, so thank you so much. Maraming po salamat and God bless us all.